Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umurong ang isa sa mga local partner ng Miro System, ang supplier ng automated counting machine para sa election 2025. Yan ay matapos sitahin ng COMELEC dahil natuklasang konektado sa ilang posibleng tumakbo sa local at national elections. Sa gitna nito, may tiniyak ang COMELEC kaugnay ng integridad ng eleksyon. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra, tuloy na tuloy naman ang eleksyon, ano? Yes, Mel, Vicky, Emil, ngayong araw po na ito ay inanunsyo nga ng COMELEC ang pag-withdraw ng St. Timothy Construction Corporation. Ito po yung isa sa mga local partners ng Miro Systems na naatasan naman na mag-supply ng ating automated counting machines na gagamitin sa halalan. Ang St. Timothy Construction Corporation po ay isa sa 3 local partners ng Miro na magsusupply nga ng ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. Ito po ay matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad, actually ang sinasabi nila ay may-ari na konektado sa St. Timothy na maaring tumakbo sa local at national position. Agad daw ipinarating ng COMELEC sa St. Timothy na hindi nila papayagan na ma-question ang integridad ng halalan. At bilang reaksyon naman dito ay ngayong araw nga po nag-withdraw na daw ang St. Timothy sa joint partnership nito with Miro System. Sabi po ng COMELEC, wala umanong epekto sa integridad ng mga makina ang pagtakbo ng mga ito dahil ang papel ng kumpanya sa joint venture ay bilang NFCC o Net Financial Contracting Capacity o yung tinatawag na credit line para sa pondong kakailanganin kung sakali. Narito po ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng 2 natitira pa na partners doon sa joint venture. Kung kaya naman, kaagad natin itong inaksyonan at ni-refer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral. Hindi katanggap-tanggap na merong kaming kapartner, provider pa at that, na tatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? Hindi ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Vicky, yun nga sinasabi ni Chairman Garcia at ni Commissioner Bulay na humarap sa atin kanina na yun daw papel nitong Timothy Construction ay walang kinalaman doon sa technical na aspeto o yung pag-develop ng mga makina. Kaya masasabi na hanggang ngayon ay nananatili po ang integridad daw ng mga makinang gagamitin natin sa election 2025. Vicky? Sandra, talaga bang walang epekto itong development na ito sa eleksyon? Kasi kung wala na ang St. Timothy, sino na ang magpupuno nitong credit line o pondo kailangan nga para sa proyekto? Vicky, yun nga, mabuti na itanong din namin yung tanong na yan kay Chairman Garcia kanina at kanya sinasabi na may mga ibang options pa naman kasi ito daw St. Timothy ay tinatawag lamang na yun ng NFCC nga, credit line. Ibig sabihin, hindi naman eksaktong sila talaga yung nagpopondo nung buong production ng mga makina. At sa estimate nga ni Commissioner Bulay ay nasa 2% lamang umano yung participation nito dun sa nagaganap na production ngayon ng machines at itong buong kontrata bilang paghahanda sa eleksyon. Pero at the same time, Vicky, sinasabi ni Chairman Garcia na meron naman ding pwedeng ihanda na pwede pang pagkukunan ng pondo kung kakapusin yung meron pa kasing 2 local partners itong Miro at sinasabi nila kung hindi pa kaya, meron pa namang ibang paraan. Gaya halimbawa na mabanggit kanina ni spokesperson attorney John Rex Laudianco na pwede actually silang kumuha ng isang bangko para maging credit line kung kakailanganin yung pondo na sa production nitong mga makina. Pero Vicky? Sandra, nabili na ba yung mga makina?
Sa ngayon, Vicky, ang sinasabi sa atin ng COMELEC at gayon din ng Mirror Systems ay nasa yung 50% ng mga makina ay tapos na at syempre inaantabayanan kasi parang in tranches ang delivery niyan hanggang Disyembre, kaya ang sinasabi ay magpapatuloy yan at hindi daw maaantala. Vicky? Sandra, bago itong pag-withdraw ng St. Timothy, tinanong na dati ng mga senador ang COMELEC kung nagsagawa ba sila ng background check at due diligence sa kumpanyang ito. Hindi ba nila nakita dati ang posibleng koneksyon nitong kumpanya sa mga personalidad na may balak palang tumakbo ngayong eleksyon? Actually, Vicky, ang sinasabi nila, no, natanong din natin kanina, na parang na-foresee ba o wala bang pahiwatig man lang silang nakita na may plano pala sa eleksyon yung ilan sa may-ari ng St. Timothy. Pero ang sinasabi nga nila ay noong mga panahon naman, kasi matagal na rin naman nagsimula no, yung bidding para dito sa mga makinang gagamitin natin. Sinasabi nila ay wala namang pasabi o wala namang palatandaan at maaring wala pa ring desisyon ng mga panahon na yon yung kaugnay sa pagtakbo nila. At the same time, may sinasabi sila, Vicky, kanina no, na hindi daw bahagi ng mga papeles o yung tinatawag nating incorporation papers nitong St. Timothy, yung personalidad na sinasabing maaring tumakbo sa eleksyon. Pero yung bahagi na yan, Vicky, ay hindi pa ganap na naipapaliwanag ng COMELEC. Kaya antabayanan pa natin no, yung mga susunod pa nilang mga pahayag tungkol sa issue na ito. Vicky? Sige, abangan natin. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kaugnay niyan, naglabas ng pahayag ang Mirror Systems. Ayon sa kumpanya, nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang kanilang local partner dahil sa posibleng conflict of interest. Meron pa raw silang 2 local joint venture partners, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Sabi ng Miro, bagaman may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, walaan nilang kontribusyon ang kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2025 national and local elections. Sa patuloy raw nilang paghahanda, meron na raw 50,000 automated counting machines at isinailalim sa acceptance tests at 100% ng iba pang election peripherals at printing machines. Giniit ng Miro, wala raw magiging epekto ang withdrawal ng STCC sa kanilang pangakong makapagbigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino. Humantong sa saksakan ng away ng 2 taxi driver sa Baguio City. Patay ang isa sa kanila na pinagtulungan ng kaalitan at kapatid nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bumalandra sa gitna ng kalsada ang puting sasakyang ito sa Asin Road sa Baguio City nitong Martes ng gabi. Hindi nahagip sa kuha ng kamera, pero kinuyog na pala noon at sinaksak ang taxi driver na kinilalang si Johnson Pelayo ng isa pang taxi driver at kapatid nito na nakaalitan umano ng biktima. Pagkatapos, mabilis na tumakas sa mga sospek at iniwang duguan sa kalsada si Pelayo. Base sa investigasyon ng Baguio City Police, gitgitan sa kalsada ang mitya ng krimen. Allegedly, ito nga pong victim ay nag-overtake at na ito nga suspect ay hindi siya natuwa dun sa pag-overtake nitong victim, kaya nagkaroon nga ng gitgitan sa daan and allegedly nagkasakitan na kung saan ito nga nagdulot nga nitong pananaksak. Nadala pa sa ospital si Pelayo, 21 taong gulang pero nasawi rin kalaunan. Sumuko rin kalaunan sa pulisya ang magkapatid na sospek at nakakulong ngayon sa Baguio City Police Office Station 9. Tumanggi silang humarap sa kamera pero aminado sa kanilang ginawa. Mahaharap ang magkapatid sa kasong murder. Na-inquest na po yung 2 sospek kagabi and na-file na po or na-refer na po natin sa prosecutor's office yung murder case against sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sibak naman sa pwesto ang isang pulis na nasangkot din sa away kalsada sa Quezon City. Viral ang video sa panunutok ng baril ng pulis at pagposas niya sa nakaalitang truck driver. Nakatutok si June Veneracion. Sa viral video na ito, makikita ang isang lalaking naka-shorts at t-shirt
habang tinututukan ng baril ang isang truck driver sa NLEX Mindanao Toll Plaza. Pagbaba ng driver sa truck, isinukbit na niya ang baril habang pwersahan itong pinapadapa. Naputol ang video pagkatapos pusasa ng lalaking may baril ang truck driver. Napag-alaman na ang lalaking may baril sa road rage incident ay isang pulis mula sa PNP Civil Security Group. Base sa police report, nasagi ng truck driver ang sasakyan ng pulis pero tinakbuhan umano ito. Kaya nagkahabulan sila sa NLEX na nauwi sa pagkakainitan. Nagkaayos man sa barangay, maharap pa rin ang pulis sa administrative investigation. Na-relieve na siya doon sa kanyang pwesto sa SAC Fairview and pina-orderan na rin po na i-turnover ang kanyang baril. Kabilang sa aalamin ay kung naaayon ba sa standard operating procedure ang ginawa niyang pag-aresto sa nakaalitang driver. We will assure the public that if mapatunayan po na may mga violations on the part of our personnel, we will be filing appropriate administrative charges and sanctions will be given sa ating personnel. Laging paalala ng PNP sa mga pulis at maging sa publiko, maging mahinahon, lalo na kapag nasa kalsada. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Isa na namang action star ang gusto ring makakuha ng pwesto sa Senado. Kasabay niyang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025 ang mga kapartidong re-electionist. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi lang sa pamusiko at sayawan. Dahil tulad sa totoong pista, may pakain sa day 3 ng COC filing. Pero hanggang labas pa rin lang ang saya. Dahil sa loob ng Manila Hotel, nananatiling seryoso ang mood ng paghahain ng kandidatura mula sa dating bukal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla at kay Jaime Balmas ng Partidong Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Pero lalo naman ang humarap na si Dr. Liza Ong na naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinagagamot na nito sa Singapore. Magkakasabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP Laban. Naghain din ng COC ang kapartido nila, ang aktor na si Philip Salvador. Sumunod si Elpidio Rosales ng partidong KBL. Si Robert Agad, dating OFW at licensed therapist, nais tumakbong senador bilang independent. Si Khaled Kasimra, graduate daw ng Information Technology course na nais tumakbong independent. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sinundan siya ni Rex Noel, isang independent na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ng COC si Roel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit naman ng leader ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban na hindi ito maituturing na oposisyon. Ayon sa party president na si Senador Robin Padilla, base yan sa pag-uusap nila mismo ni Duterte. Wala umanong sinabing hindi maganda ang dating Pangulo tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang issue lang umano sila magkasalungat, gaya ng geopolitics. So, hindi ko maka-classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya hindi corrupt si Bongbong. Ipalagay ko wala nang gaganda pa doon. Muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julian kaninang umaga. Sa pinakauling tala ay 2 ang napapaulat na nasawi at 8 ang sugatan. Mahigit 300 bahay ang wasak habang mahigit 200,000 individual ang naapektuhan. Kabilang sa Batanes kung saan halos 100 turista ang stranded pa rin. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph.
Emil, para sa maraming residente dito sa Basco sa Batanes, halos wala nang natira sa kanilang mga bahay nang manalasa ang bagyong Julian. Katulad na lamang nitong bahay na sa ating likuran dito sa Barangay San Antonio. Hindi lamang yan, aabot sa 200 actually na mga turista at mga residente ang na-stranded dito sa Basco, Batanes dahil sa bagyo. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang epekto ng pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang natural na ganda ng probinsya na dinarayo ng mga turista, tila pansamantalang napalitan ang mga imahe ng mga nasirang bahay, mga gusali at mga pananim. Telecommunications dito dahil madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontakt. So, yung National Government, ang Office of Civil Defense, pinalakas natin dito yung radio system. Ang ilang residente gusto munang umalis ng probinsya dahil nawalan sila ng kabuhayan. Parang wala pa po kami kasing income muna, so habang wala pa yung power, pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Pero ang problema, walang commercial flight palabas ng Batanes kaya stranded sila rito. Maraming turista rin ang nabahiran ang maganda sanang bakasyon ng karanasan nila sa bagyong Julian. Lampas 1 linggo na silang stranded sa Basco. Si Jennifer na galing pang Amerika at nagbabakasyon lamang 5 beses nang nakansela ang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung hangin, nililipad yung mga kugon sa bubong. So, of course, that's my first time to experience that. Signal number 4. Pero sa kabila ng pagtitiis, nakahanap sila ng katuwang sa mga kapwa nila stranded na mga pasahero. Ang grupong ito, aakalain mong matagal na magkakabarkada pero dito lamang nagkakakilala. Si Gerald galing pang Cagayan de Oro at nakalib lamang sa trabaho. Baka mapalitan na ako, under HR po ako. Mabuti at ngayong araw may dumating na C-130 dahil nagdala ang Office of Civil Defense at DSWD ng mga relief goods at tubig na kinakailangan ng mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot 200 residente at turista na stranded, 70 ang naunang nakasakay sa C-130 paalis ng Batanes. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes, na dahil dun sa bagyong Julian ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At ito ay hindi muna dediretso ng Maynila, kundi sa Lawag muna at doon na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Meron din naman na iwan pa ng mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, may tugon na ang national government sa hiling ng mga kahoy-at-yero para sa mga nasirang bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may Region 2. Yun lang ay makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and partially damaged na bahay. Libre po. Imilayo naman sa Office of Civil Defense na nagdagdagan ng 19 na mga turista ang nakaalis kaninang hapon, paalis dito sa Batanes at sa October 6 ay ibabarko yung mga karagdagang mga relief goods para sa probinsya. Emil? Joseph, kailan ang susunod na biyahe ng C-130 ng DSWD at OCD para sa mga turista at residenteng gustong makaalis ng Batanes? May ibibigay bang special flight para sa kanila? Bukas kasi may mahalagang mangyayari dito sa probinsya, so malamang ay hindi muna prioridad yung pagpapauwi dun sa mga residente, sa mga turista at residente. Pero ang mga natitira na lamang dito naman, Emil, ay yung mga lokal na mga residents. So mga taga rito rin naman yan na gusto lang magbaka sakaling pumunta sa Maynila. Maaaring ang kasunod na schedule ay sa Sabado para dito sa mga residente na gustong pumunta sa Maynila o sa ibang bahagi ng bansa bukod dito sa Batanes, Emil. Joseph, kaugnay naman sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo, may impormasyon ba kung kailan nila matatanggap yung mga materyales na yero at kahoy? Kamusta naman ang supply ng pagkain at malinis na tubig pati?
Yung supply ng pagkain ay nagkaroon na ng prepositioning ng DSWD. So nung tumama yung bagyong Julian dito ay nakahanda na yung mga relief goods doon, yung mga food packs para i-distribute pagkadaan ng bagyo. Sa tubig medyo nahihirapan dito kaya naglagay o nagpadala kaninang umaga kasabay tayo yung OCD na mga mineral water para dito. Tapos ano yung unang isa pang tanong mo, Emil? Abay, tungkol ito, Joseph, sa yung mga yero at saka supply ng pagkain at malinis na tubig. Yan, yung yero at saka mga kahoy, medyo matatagalan yan. 70,000 board feet galing sa DNR at manggagaling yan sa either dito sa may Region 2 sa Cagayan. Pero bukas ay magkakaroon na. Kanina may dumaan dito na bandil yung tinatawag nila, yung announcement para sa mga lokal na komunidad. Pinapatawag na sila bukas alas 8, yung mga miyembro ng AKAP. At bibigyan sila ng 10 kilong bigas at mga ayuda. At nakahanda na yon para sa kanila bukas, Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ibang balita, pinasisibak sa serbisyo ang 3 pulis Cavite. Nahulikam kasi ang pagsita nila sa 2 lalaking nawawala pa rin hanggang ngayon. Narito ang aking pagtutok. Hawak ng PNP Internal Affairs Service ang kuha ng CCTV na ito sa isang barangay sa Imus, Cavite noong July 13, 2023. Pasado 1:00 ng madaling araw, makikitang magkakasabay na dumating sa harapan ng isang convenience store ang 8 kataong sakay ng magkakaibang motorsiklo. Pumarada sila sa tabing kalsada at maya-maya, sinita nila ang dumaan na motorsiklong may sakay na 2 lalaki. Pinatabi nila ito at hinold habang tila ba iniinspeksyon ng mga pumara sa kanila ang papel ng motor. Ilang saglit pa'y mapuputol ang kuha ng CCTV video na binigay sa amin ng PNP IAS. Lumabas sa investigasyon ng PNP IAS, 3 pulis ang kasama sa grupong sumita sa 2 lalaki at ayon sa mga kaanak, ito na raw ang huling pagkakataong nakitang buhay ang 2 lalaki na nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Itong grupo na to ng pulis at yung mga barangay na civilian, yun ang huling kasama ng 2 bata na nawawala. Sila ay nakasibilyan nung ginawa nila to. Kahapon, naglabas ng resolusyon ng PNP IAS para sibakin ang 2 sa mga pulis na sangkot habang sinuspindi naman ang isa pa. Pawang hindi sila pinangalanan ng PNP IAS. Hindi authorized yung kanilang checkpoint. Dapat naka-uniforme ka. Dapat malinaw ang senyalis mo. Meron ka nakadikit doon na poster na ito isang checkpoint. Lahat ito hindi ginawa. Pati ang dating Chief of Police ng Imus, Cavite, pinasisibak sa serbisyo. Command responsibility na siya yun na may hawak ng 2 na to. Kasama siya doon dahil yung statement din niya ay sablay din. Ang mga taga-barangay na kasama rin sa checkpoint, sinampahan ng criminal case. Patuloy namin sinisikap na makuno ng panig ang mga sinibak na pulis na ipinagharap din ang kasong kriminal ng mga kaanak ng mga nawawalang biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nadagdagan din ang mga naghain ng kandidatura bilang party list. Ngayong araw, 9 na nominado ng mga party list ang nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Sa kabuuan, 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura mula nung unang araw ng COC filing. Chika Minute na po mga kapuso at first time nating makakasama para maghatid ng latest sa showbiz happenings ang Sparkle Beauty na si Ara San Agustin. Ara. Salamat Miss Vicky at good evening mga kapuso! Dahil sa hectic na schedule, sa gitna pa rin ng trabaho ang naging quality time ni Ruru Madrid at Bianca Umali. Isinisingit nila yan sa paghahanda sa Sparkle Goes to Japan World Tour. Makichika kay Aubrey Carampel. Time out muna sa kanilang busy schedules sina Ruru Madrid at Bianca Umali para mag-rehearse ng kanilang production numbers para sa Sparkle Goes to Japan World Tour. Makakasama nila rito sina Julian San Jose, River Cruz, Jillian Ward at Betong Sumaya. This is actually parang pang
8th time actually na rehearsal namin for this Sparkle World Tour. So this coming October 20, tuloy na po kami. Sparkle World Tour goes to Japan. Ayan. For more details, please do visit Sparkle social media account. Dahil abala sa mga ginagawa nilang mga pelikula at serye, sa rehearsal na lang daw ulit nagkita si Ruru at Bianca. Si Ruru kasi abala sa ginagawang GMA Pictures MMFF entry na Green Bones, habang si Bianca naman sa movie na Dango at Encantadia Chronicles Sangre. Parang pakiramdam namin ni Ruru ay very aligned yung universe para sa aming dalawa ngayon. Although, yun nga lang, syempre nasasakripisyo ang oras naming dalawang magkasama. Pero it's okay, everything will be worth it. Sa ngayon, nagtitrain din si Ruru para sa isang bagong proyekto. Parang kumuso ko ng Filipino martial arts. So malapit na po naming i-reveal kung para saan po yung preparation po na iyon. Actually, Ruru and I have been starting something new. Yes. A new hobby, a new skill set. And actually, hindi pa rin namin na-share sa mga tao. But soon. Quality time na rin daw ng Ruka ang pag-workout kasama ang pamilya ni Ruru. Sinabi niya sa akin na yun yung best na pwede namin mairegalo sa magulang namin, kay Airpods, kay Mama, na yung lifestyle ba na maayos nila. At first, sobrang naging mahirap yung pagpilit namin sa kanila. But eventually, yun nga, parang ngayon ayaw na nila mag-skip. For us to be able to bond with Ruru's family that way, na we train them, at the same time, we are able to help them, improve their lifestyle and make them healthier. Ang sarap sa puso kasi we get to, iba yung bond namin ngayon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.